Biro ng ilan, kapag ito na raw ang hinahanap ng iyong kasukasuan at katawan, certified tito at tita ka na. Ang nakaka-relax na hagod ng mentholated topical ointment o menthol rub. Pero sa Buluan, sa Maguindanao, ang humaling daw sa pagpahid ng pamahid na ito. Isang 4 na taong gulang na bata. Sa katunayan, sa loob lang ng 2 taon, nakaubos ng araw ito ng halos 300 tub ng menthol rub. What? Masuk ke konane kami na di ke Mga bata't magulang, sana magsilbing babala ang kwentong ito. Bata mula sa Maguindanao na sobrang nahumaling sa mentholated na pamahid. Para mapatahan sa pag-iyak ng batang itago natin sa pangalang Joy, ang kanyang ama na si Nathan, hindi niya tunay na pangalan, sinuyod ang mga tindahan sa kanilang barangay. Bil kami ng wala po naubos. Bil kami ng Sila lang ang bumibili sa akin. Araw-araw po, naubusan ako ng stock. Dahil walang mabili na menthol rub sa kanilang barangay, dumayo pa si Nathan sa bayan na halos kalahating oras ang layo. Mabili lang ng menthol rub ang kanyang anak. 80 yung pamasahe ko. 80 daw. Ang importante makakuha ko ng pamay. Pagka-uwi ni Nathan, agad niyang inabot sa kanyang anak ang pasalubong. Sa halip na mga laruan, menthol rub ang madalas hawak ni Joy. Kahit paubos na ang mga lalagyan nito, sinisimut-simut niya. Ipinapahid niya ito sa kanyang ilong, mga kamay, talampakan, batok, pati na sa kanyang mga mata. Sa sa mawata ko kadi kapag kadi makan biksi ng mga mawata ko ka bumalabagi lang si. Guda bagari. Importante ya. Makan mo. Apelili ka magkapelagi daw ko baba pagkapamantiari ako. Tapos na mawata ko. Hanggang umabot na nga sa 300 basyo ng menthol rub ang kanilang naipon. Hindi po rin pamain. Dapat day ka po rin. Yung binasama ba? Marami pa rito. Ngayon nasunog na. 2 taon lang daw si Joy nung nasubukan niya itong gamiting pampahid. nag-hospital, nagwudu, doso na minuli kami siya na nanong ba? Hanggang hinahanap-hanap na niya ito. Kada araw, kaya nga raw nitong makaubos ng 3 menthol rub. ₱200 lang kada araw ang kinikita ni Nathan sa pagsasaka. Dumagdag pa ang pambili ng menthol rub ng kanyang anak. Kulang na kulang sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Bali 5 po kasama lang kami. Nanay ko pong wala na ba mga niya ko sa mga kapar ko po manggabag. Kapag dabangan ako niyan po. Sa tubig kapag kabumasa rin sa bagasa po. Iyan at sa kinalajuning na totalang kubo nga siwa nga lay magatuso ne ngibo nabasa ne Japan kung si Kennedy magagakana di ka Pero dahil nasosobrahan na sa araw-araw na pagpahid ng menthol rub si Joy, nagbabalat at nagsusugat na ang kanyang talampakan. nagilakan kaya kung sa nani dini na tenang. Para matulungan sila, ipinakonsulta ng aming team si Joy sa isang pediatrician. Kikita mo talagang nagkakaroon siya ng compulsion na magpahid po ng yung produkto sa loob ng ilong. May mga chance po kasi na nagkakaroon din po ng irritation. May chance na nai-inhale po nila at pumupunta po sa baga. Pwede po magkaroon po ng pneumonia. Sa mata din po, pwede din po mabulag. Sinuri rin siya ng isang dermatologist.
Ito, tinatawag natin na lichen simplex chronicus. Nakukuha yan sa paulit-ulit na pagkate, pagkamot. Ang ginamit niya na rub is just to alleviate yung kate. Pero actually, yung mga menthol na yan can cause yung pagdadry niya. Sa pakiusap na rin ng kanyang mga magulang, ipinatingin din siya. Nagkaroon siya ng comfort talaga and relief doon sa paggamit ng rub. Parang naging sense of security nitong bata na to. As early as now, maganda na magkaroon ng intervention sa bata para hindi na siya mag-progress into major psychologically disturbances or disorder. Decrease the use ng rub. Yung pag-iyak kasi hindi binigay yung gusto. Very important sa mga bata na magka-feel din sila ng rejection. Kasi the more na hindi sila nakaka-feel ng mga difficulties, the more na hindi natin mabibuild yung resiliency. Para may ibang paglibangan, niregaluhan ng aming programa si Joy ng mga laruan. Susundin namin yun, lahat na sinabi na ng doktor. Patigilin na yan sa pamanay para hindi siya makasakit ba. Ibibigay ng mga magulang ang lahat ng ikagiginhawa ng pakiramdam ng kanilang mga anak. Pero ingat lang po, dahil anumang sobra, hindi ikabubuti ng bata. May OFW na 15 taon nang kumakayod sa Dubai na tinamaan ang jackpot ng 15 million dirhams o mahigit 200 million pesos. لماذا أنت كمطر? Sorry, sir. What? Aren't you supposed to be home? What is that you are stressing with? I'm just trying to figure out this online lotto, sir. Oh, not satisfied with your salary here. Just trying my luck, sir. Let me teach you. Really, sir? You first use this. Naglagay ako ng 6-digit number. So nakalimutan ko yung password ko. Nung na-reset ko na yung password nung sa app nila, hindi ko na matandaan yung unang number ko nilagay. Our last number tonight is 3434. You have just won yourself 15 million dirhams. Dear Russell, congratulations. You are our new Emirates Draw winner. 15 million dirham winner! Around 12:47 may tumatawag. Kukongratulate sa akin. Sobrang saya na binigyan ka ng oportunidad maging millionaire. Ano nga ba ang kwento ng kababayan nating OFW sa Dubai na si Russell na kamakailan lang nanalo ng 15 million dirhams o tumataginting na 224 million. Saan niya ngayon gagastusin ang ganitong limpak-limpak na salapi? Ang OFW Lotto Millionaire sa Dubai, dito sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Di naman tayo makaka-enroll sa pusokan, kuya. Kailan kaya ulit tayo makakabalik sa eskwelahan? Eh kung di lang sana nalugi-alasan ni nanay, di sana di tayo natigil sa pag-aaral. Naloko na. Hala! Kuya, ano pang isasayangin na namin mamaya? Halika, pulutin na lang natin. Maging sa kanyang paglaki, naging mapaghamon ang buhay kay Russell. Pasensya na, Russell, Alam kong mabigat. Sa susunod, bili ka ng motor para hindi ka mahirapang mag-deliver. Okay lang, ate. Sa susunod, hindi lang motor ang bibiling ko. Sasakyan na. Ayos, Sa bagay, libre lang namang mangarap. Naging breadwinner talaga, kaya kailangan kong galingan, kailangan ko sipagan. Kasi kailangan talagang tulungan yung tatay ko at yung nanay ko. Anak, kain na. Sarap yan, Oo, siyempre. O anak, sa'yo na yan ha. Nagtigisan na kami ng tatay mo kaninang tanghalian.
Sige na, kumain ka mabuti ha. Gigising ka ng maaga bukas. Siya nga pala, saan yung pabrika na applyan mo? Sa San Fernando po, tay. Nakikita mo yung parents mo na nag-i-struggle. Wala kang malapitan na mahiraman ng pera. Kumakain ka lang ng once a day. Sobrang hirap. Ano? Napag-isipan mo na ba? Kuya, gusto ko man sumunod dyan. Saan naman ako kukuha ng placement fee? Mahal-mahal, magkano? Maghagawa ng paraan yan. Ang mahalaga, makapunta ka agad dito sa Dubai. Ano, magtitiis ka na lang ba dyan sa kinikita mo sa pabrika? Soy naman! Mag-isip-isip ka nga. Ano, Soy? Kung di ka susubo ngayon, kailan pa? Kaya tara na dito sa Dubai, malay mo. Dito mo makita yung magandang kapalaran mo. Sa hangaring mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, nakipagsapalaran sa Dubai si Russell. $700 dirhams. That is all we can offer. You want job? We give you job. Take it or leave now. إحنا نختار شخصا ثاني. Okay? Okay, sir. I'll take it, sir. Thank you, sir. Thank you. Noong una, hindi ko expected na ganun kababa. Naging motivation ko yun. Nakulang yung sinusweldo ko, hindi sapat to. Nakapagtrabaho ako sa housekeeping. Nagkaroon ako ng experience sa stewarding. How's your meal? Masarap. It's the first time I have tapsilog. It's great. Great to hear that. Enjoy. Thank you. Nakita nila na meron akong kakayahan na mag-manage ng tao. Na-promote ako. Friday the 13th pa naman, ang araw na magbibigay pala sa kanya ng hindi inaasahang swerte. O saan kaya tayo tumaya? Friday the 13th to. Alam mo naman, malas. Hindi yan, kuya. Subok lang ng subok. Tignan mo nga, kakasubok ko. 15 years na pala ako dito sa Dubai. Diba, mali mo naman, kabaligtaran, swertein. Bahala ka. Parang dami mong pantaya. Ano ba yan? 15 na lang? First time lang siya. Nag-try lang ako ng luck. Naglagay ako ng 6-digit number. Hello? You won 15 million dirhams in the lottery. You were our lucky lotto millionaire. Congratulations! Seryoso? Ano ko sa loto? Seryoso? Yes! 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 Thank you! Thank you! Around 12:47 may tumatawag. Congratulations! You are the first winner of 15 million dirhams in Emirates draw this 2023. Yes! Nanalo ko sa loto! Yes! Paul, ano ba nangyari? Thank you! Kuya! Wait lang, minamang ka muna. Kuya, nanalo ko sa loto! 15 million, kuya! Ano? Kuya, mayaman na tayo! Kuya, nanalo ko sa loto! Mayaman na tayo? Mayaman na tayo! Yes! 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 Ang hirap! Hello? Tay! Tay! Tay, mayaman na tayo, tay! Hello, hindi kita maintindihan. Ano? Milyonaryo na ako, tay! Tay! Tay, mayaman na tayo, tay! May naraos ko ininani sa hirap, tay! Mayaman na tayo! Thank you, thank you, thank you, Lord! Thank you! Sa anak ko, mabigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Educational plan sa anak ko, health insurance, yung magkaroon ng sariling negosyo yung tatay ko, tsaka yung nanay ko, mapagawa yung bahay. Hindi naman na nanalo tayo hihinto ng lahat. Kung hindi mo magtatrabahuhan, yung napanalunan mo, mawawala yan, one click. Kasi pera yan mabilis maubos yan. Marami tayong mga kababayan na sa ibang bansa naghahanap ng swerte. Pero ang iba, hindi lang basta swinerte, tinamaan pa ang jackpot! Mayaman na tayo! Thank you, Lord! Thank you!
Pangarap ng maraming babae. Pumuti ang kanilang kilikili. Ang ilan nga lang, nadisgrasya. Taas kamay kung #goals mo rin ang magkaroon ng maputing kilikili. Kaya naman ang iba, add to cart agad sa bangketa man o online ang anumang produktong nangangako ng instant pampaputi ng leki-leki. Sabi nga po doon, within 1 week, puputi na din po agad yung underarm mo. Namamaga sa may debit ko ba? Pero may ilan kaming nakilala na ang kanilang skincare journey naging makulimlim. Imbes na pumuti, nasunog ang kanilang mga kilikili. Nagpantal-pantal, nangate, nagsugat, masakit. Sobrang dry niya, ikot ka, parang mapupunin yung balat. Ang itinuturo nilang salarin, ang 88 Total White Underarm Cream. Nag-submit po kami ng sample dun sa lab. Ang result po natin, nakakatakot po. Kasama ho natin ngayon ang tatlong merong hindi magandang karanasan sa kanilang mga napiling pampaputi ng kilikili. Lahat po sila gumamit nung 88 Total White Underarm Cream. At kasama rin po natin ang isang dermatologist, si Dr. Grace Beltran, para magbigay din po ng kanyang expert opinion sa nangyari sa kanila. Tessie, ikwento mo nga sa amin ano ang iyong naging karanasan. Bakit kinailangan mo gumamit nitong cream na to? Bilang babae po, parang mas confident kapag asin yung maputi yung kilikili mo. Pero sa ika-4 daw na linggo ng paggamit nito, Masakit po siya, mahapdi po siya pag napapawisan. Parang may mga rashes na siya, mga butlig na po siya. Sobrang dry niya, ikot ka, parang mapupunin yung balat. Namamaga sa may debit ko ba? hanggang si Tessie, Parang nahihirapan po akong huminga. dito na siya isinugod sa ospital. Hindi lang ikaw yung unang patient na nagpunta dito ng dahil sa ganyan. Actually, marami na kayo. So medyo makapal yung skin. There's probably also an entity of compact dermatitis, yung allergy. Resulta na nitong lahat ng paggamit mo nung cream na yon. There might be a component of acanthosis nigricans. Pero yung gamot na ginamit niya, meron pa rin bad effect. Kasi nakikita natin may erythema, may redness. Opo. At saka nagtutuklap na yung balat. Dati daw baka pa, ngayon may burning sensation na. From Tessie, interviewin naman natin si Sandy at saka si Dory na meron ding mga hindi magandang karanasan sa pagpapaputi ng kanilang kilikili. Sabi nga po doon, within 1 week, puputi na din po agad yung underarm mo. Ginamit ko po itong product na to, 2021. Pang 3 days ko po, nag-start na po siyang mangate. Dumating na po sa time na hirap na ako matulog kasi sobrang kirot niya. Para magbigay babala, si Sandy nag-upload ng video review. Ay po ako nito para masakali ako na pumuti dito yung kilikili ko. Papansin niyo, di ba may stretch marks dyan? Nagulat ako kasi sunod-sunod na po yung nag-comment sa akin. Grabe ang naranasan ko sa product na yan. Until now, makate pa rin. Ginamit ko rin to kaso nagkaroon ako ng severe stretch mark. Sobrang nagulat ako kasi sunod-sunod na po yung nag-comment sa akin. Same tayo nang nangyari sa akin. Ngayon, magaling na yung kilikili mo. Opo, okay na po siya. Kaya lang po, nag-iwan po siya ng mga stretch marks. Ang underarm problem naman ni Dory, nagsimula raw nung siya'y nagbuntis. Nung dalaga naman po ako, maputi yung kilikili ko. Kasi mas maputi yung kilikili ng mister ko kaysa sa akin. So naiinggit po ako. Ang balak ko nga po, order ako mga 10. Pero sabi ko, try ko muna sa sarili ko. Nagpantal-pantal, nangate, po nagsugat, masakit. Dory, ito yung kilikili mo dati? Yes, nag-umpisa-umpisa na po siyang magkaroon ng pantal-pantal. Makati po yan. Kamusta na yung kilikili mo ngayon? Okay na naman po. Nalaman namin na 2021 pa pala, naglabas na ng babala ang ating FDA o Food and Drugs Administration laban sa paggamit ng 88 Total White Underarm Cream. Maaaring magdulot ng masasamang epekto sa kalusugan ng tao na makakagamit. Ang mga parusa na maaaring ipataw ay pagbabayad ng multa mula 50,000 hanggang 500,000, pagpapasara ng negosyo, pagkumpiska o pagsira ng mga produkto. Ang nakababahala ang underarm whitening cream na ito, nagkalat pa rin sa mga tiyangge. Sa pag-iikot-ikot ng aming team sa Quiapo at Divisoria, may ilang tindahan kaming naispatan na nagbebenta nito. Pero saan nga ba galing ang produktong ito?
ang aming pag-iimbestiga, dinala kami sa Thailand, kung saan nakilala namin ang reseller na si Rosie, hindi niya tunay na pangalan. Nagsusupply din daw sila sa Pilipinas. Pero giit niya, ang ginamit ni na Tessie, Sandy at Dory, posible raw na imitation brand. Hindi raw yon ang ibinibenta niyang produkto na direkta niyang kinukuha mula sa manufacturer. 250 pesos daw kasi ang itinitinda niya kumpara sa ibang ibinibenta sa Pilipinas na 99 pesos. Dati, itinawag niya sa akin na may in-order daw siya sa Pilipinas na iba yung kulay. Doon na po kami nagtaka na siguro meron na namang peke sa Pilipinas. Pero dito po, never pa po ako nakakita kasi ng sinasabing fake. Yung pag-ship po namin sa Pilipinas, between 25 to 30 days. Kapag Luzon area, it's via sea cargo. Dahil po, pag po air cargo, masyado pong mahigpit yung customs natin dyan. Hindi po allowed ang more than 6 pieces per item. Minsan, inihahalo nila ito doon sa mga approved commodities. Mayroon silang kaparaanan na possible na hindi natin na-detect. At yun po yung ginagawa natin ngayon, proseso, in coordination with FDA. Pero may pagkakaiba nga ba ang mga produktong ginamit ni na Tessie, Sandy at Dory sa lehitimo raw na produkto ni Rosie kung pagbabasehan ang chemical composition nito? Ipinasuri namin ang mga produkto sa isang private laboratory. Kumuha po tayo ng samples mula dun sa mga produkto na nabili online. Nag-submit din po kami ng sample dun sa lab mula po sa Changi at nabili namin sa isang legitimate supplier sa Thailand. Narito po ang resulta. Ibibigay sa atin ng isang chemist, si Shea Tan. So unahin po muna natin ang resulta ng samples na kinuha po namin kina Dory, kay Sandy at Tessie. Ito po yung mga products online. Ang amount ng mercury na meron siya is 1,310. Pero sa FDA Philippines, ang limit lang po ng mercury content is 1 parts per million lang. So kung 1,310 po, ibig sabihin it is poisonous na po. It is a neurotoxin. Pwede na ito maka-apekto sa inyong utak. Merong mga ibang buyers nito nagkakaroon po ng memory loss. Or yung iba po nagkaka-problem pa siya sa liver and kidney. Ang allowed lang po 1 ppm ng mercury. Yun yung parang alikabok lang daw. Yun ang allowed limit. Pero ito hong mga produkto na ginamit ni na Dory, Sandy at Tessie, nakitaan nila Shea ng napakataas na mercury content, 1,310. Imagine that, that's 1,309%. Lason na malinaw. Nakakatakot po. Kasi para sa akin po, ako na ilang days lang gumamit, nag-react na agad. Ang next result ay yung sample na binili po namin mula sa Changi. Ang result po natin, sobrang taas ng mercury content. It is 1,492 parts per million. Nakakatakot po na meron tayong ganitong produkto here in the Philippines na akala mo ikagaganda ng kilikili mo, lalo ka pang napahamak. Yung third sample po na pinatest namin ay binili namin mismo sa isang legitimate supplier from Thailand. Ang tanong, mataas din kaya ang mercury content ng underarm cream na galing sa lehitimong distributor daw sa Thailand? Yung mercury content niya. Nahanap din ng aming team ang opisina ang paggawaan ng 88 Total White Underarm Cream, ang pagkuha sa kanilang panig at iba pang mas nakagugulat na revelasyon dahil lang sa pagnanais ng maputing kilikili. This is from a legit distributor na po. Sa aming pagbabalik. Nakakatakot po. 3 babae nagreklamo matapos ang kanilang kilikili. Nangati, nagbutlig-butlig at nagkasugat-sugat pa dahil sa paggamit ng 88 Total White Underarm Cream. Sobrang dry niya, naikot ka, parang mapupunit yung balat. Ase sa unang laboratory tests, ang resulta ng ginamit nilang underarm cream at cream na nabili ng aming team sa Changi, mataas ang mercury level, delikado sa balat, lason. Ano naman kaya ang resulta sa di umano lehitimong sample mula sa manufacturer nito? Yung product coming from Thailand po mismo, a legit distributor tayo bumili.
it's 1,428. If naka-receive kayo ng ganitong produkto, itapon nyo na. It is a poison. Tinunto ng aming team ang main office ng 88 Total White Underarm Cream sa Thailand para kunin ang kanilang panig. Ngunit tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Samantala, para makatulong sa mabilis na paghilom ng sugat, binigyan ni Dr. Beltran si Tessie ng gamot. Tess, iwasan mo rin kamutin. Iwasan natin yung self-medication at saka dagdag ng kung anong chemical na ipapahid mo pa kasi mas lalong mai-irritate, mamamaga at saka mamumula. Actually, ang pinakamahirap paputiin na parte ng katawan ay yung mga singit at saka kilikili. Kasi unang-una, they are moist most of the time. Hindi pwede yung instant miracle katulad ng pinapangalandakan ng mga ads na nakikita natin. Dinagdagan nila ng mercury yata yun eh. Kasi ang mercury talaga namang nakakapagpaputi pero in a certain amount that is only acceptable. Yung ginamit kasi nila, mataas ang kanyang mercury level. It's not really for the skin. Tessie, anong maipapayo mo dun sa mga nanonood sa atin? Makontento. Hanggang ngayon po, marami pa rin na gustong mag-try ng product na to. Sana po ito maging lesson na po sa inyo. Iwasan po yung discrimination. Kasi kaya po napipilitan yung iba na magpaganda, magpaputi, kahit naman hindi dapat. Kasi may mga taong hilig manghusga. Tama yun. Ano ngayon kung maitim yung kilikili mo, di ba? At least walang amoy. Oo. yun. At saka mind your own kilikili. Yes, ma'am. No to body shaming. Parte pala yun ng female cycle. Pag nagbubuntis, talaga palang may mga mangingitim na parte ng katawan ng babae. Tapos makakarinig ka ng pintas, di ba? Kaya yung iba nape-pressure magpaputi. Kaya may mga produkto tuloy na nangangako ng milagro. Napapahamak naman yung ilan sa atin. Tigilan na natin para hindi tayo nauuwi sa ganitong mga kahindik-hindik na mga karanasan. Walang masama sa paghangad ng mas maputing balat. Ika nga, your body, your choice. Mind your own kilikili. Pero sa anumang gagamitin sa ating katawan, lagi pa rin dapat isaalang-alang ang ating kalusugan at kaligtasan. Caught on camera sa Cebu ang paglaslas sa leeg ng isang babae dahil daw sa selos ng kanyang mister. Kuha ito kamakailan sa Abalang Osmeña Boulevard Street sa Cebu City. Sa video, makikita ang isang tindera ng walang kung ano-ano. Biglang may lalaking sumulpot sa kanyang likod. Nilaslas ang kanyang leeg. At saka mabilis na umeskapo. Sabi niya, anak siya. Pagtingin ko, mayroon ng dugo dito. Takot na takot. Baka bumalik yung tao. Sa kabila ng takot at komosyon, may naglakas loob na tumulong sa biktima. Ang 21 anyos na si Angel na isa pa lang nursing student. Papunta po kami sa isang drugstore. While waiting in line, we were kanang shocked kasi nanay scream. I was struggling to breathe and pagkakita na ko miss nga kanang wala ni-approach ni nanay and photo miss nga ni-approach na sad ko ni nanay miss to help her miss. Katuwang ang kaibigan niyang si Christian at empleyado ng pharmacy na si Felda, agad nilang binigyan ang babae ng first aid. Kinuha ni Angel ang hawak-hawak nitong t-shirt at saka ito ipinulupot sa leeg para makontrol ang pagdurugo. Naglabas sila ng 1 box ng gauze. Yun yung ginamit namin, like inad namin sa pressure doon. Nung nakita ko po si nanay na maraming dugo po sa damit niya, agad po din akong lumapit at tumulong. Napalapit na po si nanay sa akin kasi siya po yung suki ng mangga sa amin. I think it was around 30 to 45 minutes. Patagal-tagal din dumating yung mga ambulances po. Si nanay, sana nanay will fight to his life. Grabe ang
pride binigay sa amin ni Angel. Angel in disguise. As early as second year, just embodied the quality of a nurse, like being caring, compassionate. When I saw nanay struggling, parang na-remind ako sa lola ko, yung nagpapakain sa akin, nag-check yung ano pong needs ko po, and she's always there po, kaya po medyo naging-close din ako po sa lola ko po. Wala na po si lola. She had her death pag January 20 po. Kuganahan nga na ay apo nga maghilak nga mawad-an og lola. Samantala, ang biktima, ang street vendor na si Bernadita, habang ginagawa ang ulat na ito, comatose siya sa ICU ng ospital. Basta sa leeg, medyo marami tayong iisipin. Kasama na dyan yung malalaking ugat at yung mga, siyempre, yung daanan ng hangin o pagkain, which is yung esophagus o kaya yung trachea. Kung ang sa ugat ay yun yung medyo delikado, pwede talagang tuluyang magdugo at magkaroon ng shock ang pasyente. Yun yung dapat talagang makontrol agad, na tulad nung magandang ginawa ng ating nurse. Kung medyo na-delay, pwede talagang tuloy-tuloy na magdugo at pwedeng magkaroon ng systemic o hemorrhagic shock. Sobrang awa sa aking ina. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi mahal ko ang aking inay. Tapos gano'n nangyari sa kanya. Bukatog yun kong tanan, balag utang-utang ko. Basta ako inahan, masumpayan lang ganyan kinabuhi. Ang suspect sa pananaksak, ang mismong kinakasama ni Bernadita, si Edwin, na nagtitinda rin ng mangga. Nagbilap sa Ramadugay, kaya sila may permi magkatapan ng paninda. Mo na to nga, primero niyang sakit nanay, botilya, ihangpas na dughan. Ano gusto mo? Paano ko itong bote sa'yo? Daghan na ginaan yung bata, ikikaos sa. Pero ang mas grabe yun, isabligag ba siyang mata. Wawa, di ko ganahe gin niya, kaya lagi ko napil niya nga, ngalain yun siya. Si Edwin nasa kustudiya ngayon ng PNP. Gani, nagmahay man gani ko sa akong kagalingon, kaya nga no, nabuhat ako to nga, dili angay ibuhat sa usa ka babae. Moto siya nga, akong pagmahay ron, saan ko ginutos langit? Ang punot dulo raw ng kanyang pag-aamok, selos. Nakita man ako god ang lalaki og siya, gasinya-sinya siya. Motong nabuhat ako kay, yung siya, muna, haul ito. Wala siya muli, do ka adlaw. Nya, pagka, kuan, tumiyaging adlaw, nakita na ko siya. Kung area niya ko dire, gapabot ko. Huwag ko matulog. Kinabukasan nun, bigla na lang daw nagdilim ang kanyang paningin. Sabay dinampot ang kutsilyong pantalop ng tinda niyang mangga. Pagkita na ko, murok kong nalimot ba? Pero itinanggi niyang madalas niyang saktan ang kanyang kinakasama. Pinanggan ako siya. Kasi wala naman pinapasakitan si nanay. Wala. Pasaylo alam ko dahil kung ako tong nabuhat, bikan dili tutuyo. Di ba ka naman pasaylo karon kay tungod ako inahan, critical pa man gyud, ginulay bahala nimo. Ang ipapataw natin, frustrated murder in relation to 9262. Vauci, yun yung case niya. 8 years and 1 day to 10 years. At billable siya, yung frustrated murder. Depende sa court. Tumaas talagang reported cases of domestic violence. Ang nakikita ko rin minsan, kaya hindi rin nagre-report si Mrs., natatakot din. Hindi natin tinotolerate yan dahil ito ay isang krimen. Na pag hindi mo ititigil yan, mauulit at mauulit yung karahasan na yan. Nito lang Sabado, pinasalamatan ng anak ni Bernadita na si Robert, si Angel, sa pagtulong sa kanyang ina. Salamat sa ko sa pagluwas niyo sa akong nanay, pinakagdi ko mong duha niya. Karang nagtingin ko ng mga taon na nasulti, pero gamay pa lang. Kabalo ko sa feeling nga mawad anong lola kay close ko sa lola. Kamong tulog ang mga doktor, kamong gianghel na nga, nakasumpay sa trabaho sa Salamat yun. Yung time na yun po, iniisip ko lang po is, ito yung tamang gawin. Dahil sa kabayanihang ipinamalas ni Angel, Congratulations, Angel, for a very commendable act. Ang PNP ng Cebu City at ang University of Cebu kung saan siya nag-aaral, binigyan siya ng parangal. Yung review center ng school sa College of Nursing, nag-offer siya ng free
review for the nurses board exam. I hope we can have more Angel. No matter how small the deed that you did, it would make a bigger impact. I'm hoping and praying for Nanay Miss to recover as early as possible because she deserves to live and she deserves to see another light. Sa oras ng kagipitan, meron pa ring tutulong sa atin na mga anghel. Maraming puso ang kinurot ng viral video ng magkapatid mula Butuan City na ang madalas na baong ulam sa eskwelahan para sa pananghalian, asin. Hindi tayo makapaniwala sa kwento ng mga nakatatanda na sa hirap daw ng kanilang buhay noon, asin lang ang kanilang kinakain. Kung akala nyo hindi na ito nangyayari ngayon, nagkakamali kayo. Dahil kamakailan lang sa Butuan City sa Mindanao, may magkapatid na nakuna ng video ang baon nilang pagkain sa eskwela, kanin na binudburan ng asin. Ano mga ulit sa eskwelahan? Oo, Mia. Asin rin ka mo. Asin yung sudan? Asin ito yan. Sa kubong ito sa Barangay San Vicente, nakatira ang mga bata sa video. Ang 11 anyos na si Christine at ang kanyang kuyang si Arnold, 13 anyos. Mas makita na ko sa buntag o manghugas og plato kung sa gabi kay ko makakita og wa may suga og kuryente. Pagkatapos ng gawaing bahay, gumayak na sila papasok ng eskwela. Kay magbutas day kay isra may butas. Okay, will you please read, Christine Joy? Will you please stand? David said, Grade 4 si Christine. She's attentive, she participates in the class. Ang kanya namang Kuya Arnold, naiwan sa grade 3. Maraming times na nag-absent siya, tumutulong daw siya sa parents niya sa bukid. Tuwing recess, sina Arnold at Christine, malimit daw nagtatago para kainin ang kanilang baon na kanin at asin. kay baha kayo tapos nalata na kayo mong tiil. Yung sige balik, bantog nagbaon na lang may kasin. Sa una, pimintay may uliton sa mga classmate na mo, hilak na lang gid mi. Itong silang girat ulit, mauwa kay mi. Mo gawas na gid mi. Mundang ang lang suko sa kwan sa mo. Ngansaw. Makitaan po na ko ilang sudan kay fried chicken. Mura na ko makitaan sa ilang mga baon. Niingon na po ko na, lagway baon, basta at least mag-eskwela. Nalungkot talaga kami nung nakita namin nun. Ano? Namat ya. Kaya binigay namin yung ulam ng manok ba? Tarong mo iskita lang kay maabot ang panahon. Grasyahan sa Ginoo makaluwas mo sa inyong hangkuan. Kalisod karon. Namat ya. Oo. Konting-konting asin pwede. Pero, halimbawa, inuulam mo na, hindi safe yun. Pag too much ang intake, magiging malnourished. Ma-affect yung heart, tapos yung kidneys, brain. Pagka-uwi, si Arnold. Kayod kalabaw para tulungan ang kanyang ama sa pagsasaka. Nahagbong ko sa kabaw, nasa maran akong likod. Siya ko hagbong na, dahan ako balik sa likod. Yun. Hindi ka makapag pumili ha. Narabay, tuhol, dagko ang tuhol. Maduin ako sa papa sa amahan. Naluin na kayo, sila magbatis yung likod. Igagabi, hilotan na po na ako.
Bago siya magkuhan sa milyahan, nagturtol, may mangyapil sa masakan. Muna ito kohol. Muna. Sayo ka ng absent ko. Ang kita ng kanilang ama sa pagtatanim, 500 pesos kada linggo. Pero depende kung may ani. Wala naman daw trabaho ang kanilang ina. 8 silang magkakapatid. Nung araw na yon, ang pinaka-iniipit-ipit na 10 piso ng kanilang inang si Roselyn, ibinili niya ng 1 kilong asin. Asin ang among gipalit kay barato ra. Sa loob ng 1 linggo, madalas ito raw ang kanilang uulamin. Sobrang lungkot, ma'am, dahil sa among kalisod karon nga giatubang. Awa naman ako sa mga anak namin na hindi namin mabigay yung masarap na ulam. Minsan, kumakain na lang kami ng asin. Kaya nga, nasasaktan ng damdamin ko, Mama. Paglaki ako, gusto ko mag-doktor kay kung masakit sa akong mga pamilya, matabangan po na ako sila. Para dili na sila magsudan og asin sa baon nila. Unang gusto na ko, mahuman ako sa eskwela o makatabak sa kanan. Titingnan din natin yung survey mula sa FNRI. 3 sa 10 bata sa Pilipinas ay stunted. Importante, paano ba natin masusustain na may constant na kita yung ating mga caregivers, no, na meron sila laging maihahanda sa lamesa. Matagal na nating ini-implement itong school-based feeding program ng DepEd kung saan ina-identify natin yung mga malnourished na mga kabataan at yun yung binibigyan natin ng mga meals. That is for 120 days. Tinitrace natin yung progress nila kung nag-improve ba ang kanilang health status. Ipinasuri ng aming team ang kalagayan ng kalusugan ni na Arnold at Christine. Itong si Christine, pasok naman sa normal. Ito lang si Arnold, may kakulangan lang sa timbang. Oo, Mia. Sino mo? Sa araw na ito, hindi na lang sila magdidildil ng asin dahil ipinaghanda sila ng aming team ng gusto nilang kainin. Hindi maubos, ma'am. Lipay ko, man ako kaniyang chicken. Untain, permi inani mong sudan. Ang barangay nagbigay ng grocery items. Para naman masiguro ang magandang kinabukasan ng magkapatid, naghandog din ang LGU ng full scholarship para sa kanila. Gusto ko nga makatapos sila sa pag-eskwela. Salamat kayo. At para may regular na kita ang mga magulang ng mga bata, binigyan din sila ng local government unit ng panimulang pangkabuhayan. Nitong 5 pirasong manok para pang start nyo ng negosyo. And ito pong mga binhing palay, hinihandog po namin para magamit ni tatay sa pagsasaka niya sa iyang palayan. Ang opisina po ng CSWD ay handang magbigay po ng livelihood training sa inyo po, tatay. Ang aming team nagbigay din ng pampuhunan nila sa negosyo. Mga anak, akong ipagkuhan sa inyo nga manghinaot ko nga isan inanita kalisod nak. Aning kamot lang yun mong eskwela. Ay para na sa inyo, anak. Mama, salamat sa inyo sa pagtabang, pagdakaw na ka, pag-eskwela. Wa minyo gi pampaspas mo. Halag asin na sudan na mo, basta mukaon gimi, para di mo pas mo. Hindi sila nagkulang sa pangangarap at pagsisikap. Kailangan nila ng tulong natin para hindi sila habang buhay na inaalat. Sana matabangan men nga dili namin magsudan og gasin, pat makatilaw namin sa mga lagmen nga kaon. Hinahanap ngayon ni Lionel ang nagmamay-ari ng sandals na naiwan sa kanilang opisina sa Baguio City. Parang kwento ni Cinderella. Pero sino nga ba ang may-ari nito? Once
Once upon a time, sa kaharian ng Baguio City, may natagpuang isang sandalyas. Naiwan sa treasury office ng palengke. Agad itong ipinost online. A Cinderella story. We're looking for the owner of this brand new peerless wedge sandal. You may bring your Prince Charming who could put this sandal on you. Aabangan ko talaga yan. Nahanap na po ba? Instead of just posting a boring lost and found item, let's make a good vibes story about it. Sino ang Cinderella ng Baguio City? Ang mala Prince Charming na nakapulot sa sandals, si Laimel. Nag-CR break ako, tapos nakita ko yung shoes dito na nasa floor lang siya, tapos walang kapares. Kanino kaya to? Yung may-ari kaya, may sapatos pa kaya isang paa niya. Wedge ang estilo ng sandals. Kulay brown, size 38. Naghahanap siya ng kanyang Prince Charming. Nagmamadali siyang umuwi kasi CR na siya. Sana maganda ang may-ari nito. Kaya si Laimel naglibot-libot sa palengke. Baka sa inyo to. Sukat mo. Baka ikaw yung hinahanap namin na Cinderella. Ay, gano'n? Ay, malaki. Malaki. Masikip ate. Masikip. Kuya, baka sa'yo to. Hanggang inilapit na ito ni Laimel sa Public Order and Safety Division ng Baguio para i-post sa kanilang Lost and Found page. Sa patuloy na paghahanap ni Laimel sa kanyang Cinderella, nabuhayan siya ng pag-asa nung ang sandals Sakto! nag-fit sa isang paa. Siya na kaya ang hinahanap nating Cinderella? Pwede. Pero may dumating na tila kumukontra. Pero hindi raw siya ang wicked stepmother ni Cinderella dahil anya, siya raw ang may-ari ng natagpuang sandals. Ang 62 anyos na si Evelyn. Akin talaga yan. Hindi niya po dala yung right pair. Habang ang Treasury Office ng Baguio may inilabas na CCTV na magkukumpirma kung sino ang tunay na Cinderella ng Baguio City. Kanino nga ba talaga ang natagpuang sandals na ito? Hindi na tayo aabutin pa ng alas 12 dahil ang face, foot reveal, Sakto! susunod na. Akin talaga yan. We're looking for the owner of this brand new peerless wedge sandal. Sa paglilibot ni Laimel, Baka sa inyo to. may isang nagkasya ang sandals sa kanyang paa. Sakto! Pero sabay entra ang 62 anyos na si Evelyn. Siya raw ang nakaiwan ng isang sandalya sa palengke. Senior na ang Cinderella ng Baguio. Bagong bili lang daw ang sandals nung ito'y nawala. Nagagamitin daw sana niya sa pupuntahan niyang kasal. Galing ako sa Station Road. Nakita ko yung sandal na yan, yung brown. Pinaalis ko yung box ng shoe para ilagay ko sa bag ko. Pumunta ako sa treasury. Dumating ako sa bahay. Asan na yung pair ng sandal? Pumunta ako sa isang kainan pero wala. Pumunta ako sa isang stall, wala rin. Noon pa man, hilig na raw ni Evelyn na magtakong, lalo na kung siya'y nasa dance floor. Pag naka-heels ka kasi na sumasayaw parang magaan ang paa, feeling sexy, ganun. Hanggang may nakapagsabi sa kanya tungkol sa viral panawagan. Ay ate, baka ikaw yung nag-viral na sandal na kulay brown, Cinderella. Kaya pumunta ka na lang sa PUSD. Pero ang sandalyas, nagkasya rin sa paa ng isa pang dalaga. Sakto! May nawala ba kayong sapatos? Kaya si Evelyn agad nang tumakbo papuntang Treasury Office.
Kinausap ko siya, hindi niya po dala yung the other pair, pero nung sinuot niya po yung sandal, Kasyang-kasya. At base sa nahagip ng CCTV, si Evelyn nga ang nasa loob ng opisina ng Public Order and Safety Division nung araw na natagpuan din ang sandalyas. Nagpapasalamat ako sa mga personnel ng POSD kasi kung wala sila, hindi ko nakita itong sandal ko. Oras naman na para pagtagpuin si Cinderella at si Prince Charming. Ay, ang ading ko. Thank you, ading. Salamat at ikaw ang nakapulot at na ano. Oo. Hindi ko pa maalala, dito ko pala naiwan. So, nung sinabi nila sa POSD na, dyan sa Treasury Office, ay, oo nga pala. Salamat ha, ading ah. Ayan po yun. Oo. 1, 2. Sinasabi lang, ako daw yung nakapulot, kaya ako yung Prince Charming. Sabi ko, may asawa na ako. 2004, namatay ang mister ko. Prince Charming ko talaga yan. Hanggang ngayon. Para mas confident si Evelyn na isuot ang kanyang sandals, ipina-foots pa siya, pati na pedicure ng aming team. the public market is a crowded place. So you have to keep our things closer to ourselves. Dapat yung bag natin nakasarado na maigi para hindi po tayo malaglagan ng gamit. Ngayong ang lost finally found na, they can all live happily ever after. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.